ko na naghahanap ka ngayon ng pagkakakitaan. Malamang isa kang OFW o empleyado na nawalan ng trabaho dala ng panahong ito. Pero bago ang lahat, alam niyo ba na simula nung tumama ang pandemya sa ating bansa, ay marami talagang negosyong naapektuhan, nalugi at nagsara na nagresulta sa pagkawala ng trabaho sa marami sa ating mga kababayan. Ngunit, merong mga negosyo na malakas kahit sa gitna ng panahon ng pandemya, gaya ng mga health and wellness, na dahil sa kalusugan ay dinagsa ng ating mga kababayan. At pagkain din na bumubusog sa ating katawan. At sa gitna ng limitasyon sa paglabas ay nandyan ang iba't ibang delivery service na naghahatid sa atin ng mga online orders. Sila yung mga halimbawa ng mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya, pero alam nyo ba na ang delivery service lang ang nangingibabaw sa lahat ng to? Sa kahit anong sitwasyon, palaging in demand talaga ang negosyong ito. Mapapagkain, gadgets, rubber shoes, damit o mahalagang bagay o dokumento o kahit ano pa yan. O gusto mong matanggap o maipadala ka agad, sa anumang oras o panahon, talagang delivery service ang kailangan. Sa bawat pag-ikot ng mga motor ng delivery service na makikita mo sa iba't ibang lugar ay katumbas din ang pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa. Ang delivery service ang isa sa mga buhay ng ekonomiya. Mula noon hanggang ngayon, pagkakataong kumita dito ay palaki ng palaki dahil sa demand sa serbisyong hatid nito. Alam nyo ba na ang operator ng delivery service ay kumikita ng 20% sa bawat delivery ng driver nito? For example, meron kang sariling delivery service na negosyo. Kung nag-average ang rider mo ng 500 pesos per delivery transaction, aba, may 20% na kita mo doon ay 100 pesos. At kung nakaka-10 delivery ang rider mo sa isang araw, meron kang kita ng 1,000 pesos bilang operator. Ngayon, kung meron ka namang 100 riders, ang kita mo sa isang araw bilang operator ay nasa 100,000 pesos. Ganon kalaki ang kita bilang isang operator. Paano nga ba maging isang operator at magkaroon ng sariling delivery service na negosyo? Hindi biro ang magtayo ng isang delivery service na negosyo. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital na mahigit 30 million para iset up ang opisina at maghanap ng mga empleyado para sa operations nito. Pangalawa, kailangan mo ng isang IT company na gagawa ng software at operating systems nito na nagkakahalaga ng mahigit 50 million para i-set up at i-maintain taon-taon. Pangatlo, kailangan mo kumuha ng iba't ibang permit para sa pag-operate ng negosyong ito. At pang-apat, kailangan mo pang mag-set up ng iba't ibang opisina para sa mga iba't ibang lugar na mag-ooperate at kumuha ng mga permits para dito. Mukhang mahirap maging operator ng isang delivery service na negosyo dahil sa dami ng kailangan, lalo na sa kapital. Pero ngayon, posible na. Worry no more dahil nandito na ang isang delivery service company na pwede kang maging online franchise operator. TokTok, ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan nyo. Bilang isang TokTok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. Pwede kang tumanggap ng mga rider applicants under you with up to 100 riders per operator. Magkakaroon ka ng TokTok delivery service link to monitor your riders and transactions na kahit cellphone lang, pwede na! Kumita ng 7% sa lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30 to 60,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines nang hindi mo na kinakailangan mag-set up ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, pwede na. Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang TokTok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa TokTok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka, pwede na! And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital, hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong TokTok online delivery service? Mas okay, di ba? Huwag ka muna mag-celebrate dahil naintindihan ni TokTok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital para maging isang TokTok online franchise operator. Kaya
Operate na agad! Dalawa ang paraan para kumita rito bilang TokTok Online Franchise Operator. Una, magkaroon ka ng personal delivery link na pwede mong i-post at i-share. At kapag meron kang kaibigan na nag-book gamit ang iyong personal delivery link ay 3% ang pwede mong kitain. For example, meron kang average na 150 bookings sa isang araw at nag-average ka ng 150 pesos kada isang booking. Pwede kang kumita ng as much as 20,000 pesos per month nang nasa bahay ka lang sa tuwing may gagamit ng iyong personal delivery link. At ikalawa, pwede kang kumita ng 7% bilang isang TokTok Online Franchise Operator mula sa delivery ng iyong mga rider. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kapag decided ka na nasubukan ang negosyong ito, nandito ang TokTok para makatulong sa inyong lahat. For a limited time only, pwede ka nang maging isang TokTok Online Franchise Operator for a special and limited promo price na 16,888! All in na yan! Wow na wow talaga! Tandaan, promo lang to at kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka-excite na impormasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa'yo ng negosyong ito. Brand new design. I'm playing at the money game, winning all the time. There's a world of opportunity, filled with possibility and dreams that I'm going to find. I got a millionaire mind. I say yes, oh, I say yes to success. I got a millionaire mind. I say yes to success. All that I can see, all that I can be, infinite prosperity, it's all inside of me. I got a millionaire. I got a millionaire. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. Hello mga katoktok! Yan! Di ba? Live na naman tayo sa oras na to. Para sa isa na ng mga magandang opportunity na magbibigay sa atin ng dagdag na kita. Ngayong bagong taong 2021, binabati ko kayo mga katoktok. Magandang araw sa inyo mga katoktok, no? Sana po kayo po ay nasa mabuting kalagayan kung nasaan man kayong panig ng mundong sumusubaybay sa amin ngayon. Di ba? Good morning sa mga taga-Italy, no, na nanonood sa atin. Good afternoon po sa mga taga-Dubai, no? Dubai, Middle East, yan, nanonood. At good evening po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa mga Asian countries na nanonood. Magandang TokTok Day sa inyo lahat. Yes! Andito naman po ang inyong Assistant Director for Training and Creative Marketing, Jeffrey Antonio Ang. Bumabati sa inyo, no? Trainer po ng TokTok. Ayan. At talagang marami pong nakatutok sa atin ngayon, di ba? Kamusta po ang inyong araw? Ayan. Sa mga first-timers po na nanonood sa atin, welcome na welcome po kayo sa ating TokTok Opportunity Presentation. At bago tayo magsimula, tawagin ko lang ang aking partner ngayon na talagang napakasipag at makisig pagdating sa negosyo natin na handang tumulong sa ating mga kababayan. Tawagin natin ang ating partner na si AD Rene Aison, no? Ating Assistant Director for Network Development. Yes! Live na live sa... Oh! AD! Kamusta? Well, Sir Jeff, mabuting-mabuti ito ngayon. Siyempre, don't forget to wear your layers of protection. Ayan, mga layers of protection po natin. Wag na wag po natin kalilimutan suotin. Ayan. Kumusta, Sir Jeff? It's been a long time na hindi tayo nagkikita. Mga 1 minuto na ata. Ang ganda po nung command center natin dito. Ano? So, kumbaga, nagkakakitaan tayo. Ano? At talagang
Iba pala talaga kapag nandito tayo at madali nating ma-communicate ang bawat isa. Di ba? Tsaka yung mga kailangan nating gawin at kailangan nating tapusin at natatapos naman agad. Grabe. Anyway, good morning po sa inyong lahat. Okay, na mga taga-subaybay natin, mga katok-tok natin at saka sa mga guests natin. Welcome po kayo dito. Ayan. Alright. Eddie. Yes, Sir Jeff. Are you there? Are you there? Mukhang naghahang tayong parehas. Naghahang ba? Naghahang? Ayan. Hello. Ayan, mukhang medyo naghang po si Sir ADJ. So, ayan. Ibig sabihin yan, Sir ADJ. Baka, Baka kailangan ako muna ngayon. Okay. Wait lang. Titingnan ko ang aking itsura. Mati ni idol pa rin ang itsura. Mr. ADJ. Ayun, no? Naghang na naman. I think kailangan mong lumipat sa isang internet provider natin. Ilipat tayo sa ating internet provider. Okay, wait lang po. Ayusin lang muna natin. Okay. Ayan, di ba? Mukhang malapit na yung pangatlong telco. Ayusin lang muna. Ayan. Wait lang po. Yeah, anyway, we're having a little bit technical issue, ladies and gentlemen, sa ating internet ngayon. Ayan. So okay, so mamaya po sa mga nagtatanong about link, nako, mamaya po yung link, patapusin niyo po muna kami mag-explain. Kaya hindi okay po ma-open yung link. Yes. Okay na. Okay. Ang daming nag-a-advance, nagtatanong ng link. Mamaya pa po yung link after pa po yung orientation. Ayan, excited. AD, umakyat na naman ako sa puno ng kapitbahay at binunot ko yung kanilang internet, At kinabit ko sa akin. Okay. So, guys, etong gagawin natin ngayon, pansamantala, ako muna ay magdi-deliver, kasi ang dami kong mga booking deliveries ngayon, Kung hindi niyo nitatanong, rider din po ako sa gabi, di ba? At ngayon, ako po ay nagpaalam kay AD Rene. Sabi ko, AD Rene, paano to? Marami muna ako i-deliver ngayon kasi marami tayong servisyon dito sa Tok. Sabi ni AD Rene, sige Sir Jeff, ako muna ang mag-orientation ngayon. Wala problema. Pero sasamahan natin mamaya, sasamahan ko kayo ulit mamaya, mga katok-tok, para sa ating balik-tok-tokan. Yes, ang ating question and answer pagkatapos po ng orientation. Alright? Yes. So, AD Rene Aison, babiyahe muna ako. Okay, Sir Jeff. Sige. Ingat po kayo sa inyong biyahe at medyo may umuulan-ulan at madulas. Siyempre, alam mo naman, slippery when wet. Di ba? Ayan. So anyway, wet. Yes, maraming salamat at see you later, Sir ADJ. Okay, alright. Balik-tok-tokan na. So ako po muna ngayon ang inyong makakasama at magpapaliwanag ng ating napakagandang opportunity sa panahon ng pandemic na to. Alright, so ayan, let me share my screen, ladies and gentlemen. Okay, so ayan po. Tayo po ngayon ay nandito. Ayan. So, okay. So, ito-play ko na. Ayan. So, welcome po sa ating mga first-timers, sa mga na-invite dito. Welcome po sa inyo. At bigyan niyo po kami ng konting panahon para at least may paliwanag po namin sa inyo yung napakagandang opportunity ng Tok. Okay. So, eto na. Alright. So, hanggang ngayon, ladies and gentlemen, 2021 na, pero take note, hanggang ngayon, nasa pandemic pa rin po ang buong mundo. Take note of that. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi buong mundo because of COVID-19. Okay? Because of COVID-19, karamihan, work from home pa din. Tama? Because of COVID-19, karamihan po, okay, pag pumapasok sa mga mall, in fact, even sa mga drugstore, kailangan mo pa ng QR code. Naku, grabe. Kapag ikaw ay taga-Pasig, kailangan mo ng QR code. Even pagpunta mo sa mga malls, minsan kailangan ng QR code. Kasi kung wala kang QR code, nako, hindi ka papapasukin. At
Take note ha, pati temperature mo talagang pinakikialaman. Ikaw ba'y mainit? Okay. Ang pakiramdam mo ba'y mainit? Nako, hindi ka pwedeng pumasok sa kanilang establishment. So, may karapatan po sila because of pandemic. Ayan, so alam naman natin yan. At ang karamihan, nasanay na rin. Tama po ba? Halos ilang buwan na po tayong ganito at yung iba, sanay na po. Okay? Sanay na sa nakikita nila. At sanay na rin sila mag-wear ng mask. Sanay na rin mag-wear ng face shield. Tama ba? Yes, sanay na rin. At tayo po, nasasanay na rin. Now, marami pong mga negosyo ang nagsara. At kasalukuyan, marami pa rin ang nalulugi. Take note of that. Marami yung nagsasara at nagsara na at marami pa yung nalulugi at may bingit na sa bingit ng pagsasara na. Okay? Normal po yan sa ngayon. Kasi po, dulot po ng pandemic na pangkalahatan po yan, no? Sa buong mundo po yan. Hindi lang po sa Pilipinas, alright? Now, in fact, even po yung mga kaibigan natin, kakilala natin, kapitbahay natin ng mga tsuper, okay? Mga drivers, ayan. So even sila, take note ha, naghihingi na po ng ayuda. In fact, kukunti pa lang po yung nakakanabiyahe sa kanila ng normal because of ECQ and ECQ at saka yung mga kung anong QQQ na yan. Tama? Mga quarantine. Anyway, sabi nga nila, okay, lahat dito apektado. Okay, yung dating maganda na bumabiyahe sila, ano, at yung dating nasasakyan natin yan at marami nakaka-traffic sa atin, maraming naidulot po na maganda at hindi maganda naman yung pandemic na to. Pero sa karamihan, talagang delubyo po ang dating ng pandemic. Tama po ba? Agree po ba kayo doon? Yes. Katulad nito, imagine mo, pumunta na sila sa lansangan, dati sila bumabiyahe sa lansangan, ngayon nasa lansangan pa rin sila para humingi ng ayuda. Tama? Ayan. Now, anyway, marami rin naapektuhan ng mga OFWs. Ayan, isa po ako sa mga witness dyan na nakita ko yan na maraming mga OFWs ang umuwi. Okay? At take note, pag uwi mo dito, may mandatory quarantine ka. At habang hindi lumalabas yung test mo, nako, nasa isang confined na lugar ka. So, okay? So, libo-libo po yan. At take note, hindi lang po yan, marami pa pong umuuwing mga OFWs kasi maraming mga companies na hindi nagsusurvive sa pandemic po na to. Okay? So, nakakalungkot pero yan po'y katotohanan. Tama po ba? Ayan. Now, mga negosyo, okay, may lumakas naman. Mga negosyo, may mga nalugi. Okay? Pero take note, ano ang mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya? Meron ba? Okay? Meron po. Okay? Meron pong mga negosyong nawala, nagsara, at meron mga negosyong lumakas. So, tignan po natin. Ito po yung mga negosyong imbis na magsara, lalong lumakas. Ito po yung negosyo ng pagkain or food. Correct? So, ayan. So, negosyo ng pagkain, hindi nawala yan sa merkado. In fact, nauubos po talaga siya. Okay? Ang lakas po ng demand, ang dami ng demand yan. Kaya nga, imbis na bumaba, okay, imbis na magsara, lumakas po yung mga nasa food business industry. Okay? Ano po yung mga yan? Ito po yung mga yon. Okay? Makikita nyo po yung mga malalaking companies na yan na kung saan yung mga tao ay pumipila para lang makakuha ng mga goods nila at makakain nila. Kasi dahil sa pandemic, marami po nagpanic at maraming namili at minsan di pa nila kailangan, binibili na nila in advance. Kaya yung supposed to be magandang flow nung food chain natin, okay, ang nangyari, nawalan ng stocks. Kasi yung iba nag-panic buying. Correct? Ayan. So, lalo silang lumakas. Okay? Yung mga negosyong yan. At siyempre, isa sa mga paborito kong binibilhan, ito po, yung pure gold. Ayan. sorry. Baka maano tayo nito. Hindi ko po ina-advertise yan. Pero, of course, okay, marami pong choices dyan. At take note, isa po sila sa mga dinumog ng mga tao at mamimili. Ang malupit po nito, take note, sa haba ng pila kung minsan, nasa dulo ka o nasa gitna ka, pag nakapasok ka na, may biskwit, wala kang mabilhan. Tama? O kaya may tinapay, wala kang makuha. Ganyan po talaga sa panahon ng pandemic. Pero ngayon, at least, tingnan mo medyo humuhupa na yung pagpila ng ganyan. Correct? Kasi bakit? Yung mga tao, medyo na-relax na sila ng konti. Yung mga tao ay nakapag-imbak na ng pagkain. Tsaka yung mga tao, nasanay na. Hindi na natatakot sa pandemic. Tama ba? May alam na nila yung mga protocol. Pero still, ang mga business na to,
lalong lumakas. Ayan po yung mga business na lalong lumakas. Ano pa? Ito po yung mga business na lumakas in spite of pandemic. Ito po yung about sa health. Ayan. Negosyo about sa pangkalusugan. Okay? Mga supplement, food supplements, mga medicines, ayan, lumakas po ang mga yan. Lalong lumakas ang mga yan. Okay? Sa panahon ng pandemic. Kasi anuman ang mga nakakatulong sa immune system natin para ma-boost, ayan, lalong lumakas ang mga yan. Tama? Ito po, ayan, mga drugstore. Okay? Ayan, pinipilahan din po ang mga yan. Tama ba? So, familiar po kayo dyan o napupunta kayo dyan? Minsan, kadalasan, dyan na rin nag-grocery kung minsan. Kasi bakit? May mga food items din sila. Correct? Maliban sa mga drugs and mga supplements. Correct? So, ito po yung mga negosyong lumakas. Okay? Anyway, food. Okay? Lahat ng pagkain. Gamot. Okay? Ayan, lumakas ang mga yan. So, pagkain, gamot, food supplements, yan po yung mga negosyong lumakas in spite of pandemic. Okay, so ito yung mga drugstore, makikita nyo, pila-pila din. Okay? Tapos sa mga sikat na sikat, di ba? So, laging bago ang ano dyan, ang gamot. Di ba? So, anyway, ito pa po, ang isa sa mga negosyong lumakas. Ito po yung delivery service. Okay? Mapansin mo, iba-iba na ang kulay ng mga suot ng mga riders ngayon, ng mga di-deliver. At pansinin mo rin, karamihan laman ng mga restaurant na nakatambay sa labas. Ito yung mga riders, correct? Sa mga food chain, ganun din. In fact, sa mga mall, okay, ang nakapila at nandyan ay mga riders. Kasi lahat ngayon, take note, pinapa-deliver na. Take note, lahat ngayon halos pinapa-deliver na. Totoo yan. At ikaw mismo na nakikinig sa akin ngayon, one time, okay, nakapagpa-deliver ka na siguro ngayong panahon ng pandemic. Tama ba? Yes, for sure. Nagamit mo na rin yan. In fact, ako kanina, okay, nagpa-deliver ako, okay, sa aking kaibigan. Okay? So si Vice Mayor Bernard de la Cruz, okay? I-try nga natin itong delivery service na to. Tinry ko po, nako. Ang bilis. Anyway, eto po ang sabi, basta pagkain, pinapa-deliver na ngayon. Take note, hindi lang po pagkain. Sa totoo lang, hindi lang po pagkain. Yung iba, nagpapa-grocery pa, nagpapapalengke pa. Pinapa-deliver na rin po yan. Mga restaurant, nako, even kape, pinapa-deliver na. Tama ba? Yes. Nung nasa Dubai pa po ako, no? Okay? Talagang normal po ang delivery doon kasi sa mga unlad na bansa. Lalo na nung pandemic, lalong lumakas. Now, okay, pagdating po dito sa Pilipinas, halos sanay na rin ako sa mga delivery services. Okay, kaya lang, ang may struggle lang dito sa atin. Okay, kasi kadalasan, hindi sanay yung mga tao. Mainipin yung mga tao pagdating sa mga deliveries. Correct? So anyway, ito po yung mga negosyo na lalong lumakas. Pagkain, gamot, at delivery services. At take note, sapatos, gadget, tama? Pinapa-deliver na. Documents, pinapa-deliver na. Kasi bawal ang lumabas. Tama? Bawal ang lumabas. Restricted yung tao. Siyempre, tuloy pa rin ang negosyo, tuloy pa rin ang buhay. Tama? Yes. Kaya eto na ngayon, nauuso na po ngayon ang delivery services. At take note, pati halaman. Pati halaman. Di ba nauso yung halaman ngayon? Bakit? Bakit nauso ang halaman? Kasi walang magawa yung tao kasi kundi bubuting-tingin yung mga bagay-bagay na kailangan bubuting-tingin. Pati mga halaman ngayon na pagdiskitahan na. Yung dating hindi mo pinapansin na halaman, ngayon pinapansin na at mahal pala yan. Binibenta pala yan. At ngayon, mga paso, negosyo ng paso, negosyo ng halaman. Nako, lumakas po lalo ang mga yan. Tama? At sa pamamagitan ng delivery service, lalong lumakas ang mga negosyo na to. Kasi bakit? Hindi na kailangan pumunta physically ng tao, i-deliver na sa doorstep niya. Ayan ang isa sa pinakamagandang negosyo ngayon. Okay? Yung negosyo ng delivery service. Okay? Now, delivery service ang kailangan at ito ang negosyong napapanahon ngayon at ito yung number one. Totoo po yan. Kailangan po natin yan, lalo na sa panahon ng pandemic. Take note, sa mauunlad na bansa, at ang bansa natin, paunlad na. Okay? Paunlad na. Sa mga mauunlad na bansa, normal na po ang deliveries. Okay? Delivery services, normal na yan. Lalo na noong nag-pandemic, mas lalong nangailangan ang mga tao na i-deliver ang mga bagay-bagay na pangangailangan nila sa buhay nila. Sa araw-araw na ginagawa. Tama? Agree? Yes, agree kayo dyan. At sabi ko nga, yung mga hindi pa nakaranas
na magpa-deliver, nako, mukhang nasa far-flung areas kayo ng mundo. Okay? O nasa bundok kayo. In fact, nako, ang motor umaabot even doon sa mga bulubundukin. Correct? Ayan. So, ladies and gentlemen, okay, maganda ang delivery service. Pero ang tanong, magkano naman ang kinikita? Okay? Ito, magkano naman ang kinikita? Bulat-latin natin, magkano naman ang kinikita? Okay? Nung mga operator ng delivery services na to. Maganda yan, tama? So, maganda yan. Pero paano at magkano ang kinikita nila? Dito malalaman po natin, magkano ba kinikita ng ordinaryong operator ng delivery service? Ito po, ibig sabihin, pag sinabing operator, sila po may-ari, tama? Sila po may-ari ng delivery services na to. So, ito po yung sample computation. Bibigyan po namin kayo. Example, meron kang 100 na riders. Kunyari, ang delivery fee o delivery transaction or services, okay, na isang biyahe is 150. Maka 20 na biyahe siya o deliveries per day. I-multiply po natin yan. Okay? Ito po. So, 20%, okay, ito po yung kinikita ng mga operator. Take note, 20% ng delivery fee, yan po yung kinikita ng mga operator. Therefore, kung meron kang 100 na riders, kunyari, 150 na lang ang delivery fee, meron kang 20 transactions o delivery fees every day, okay? Sa bawat isa. Okay? Take note, meron po kayong kikitain na 60,000 pesos per day sa 20% lang. Okay? 20% lang. Grabe, di ba? At take note, 1.8 million pesos per month po yan na tumataginting. Ganun po kalaki ang kitaan sa delivery services. At, pansinin nyo, 20% lang po yan. Tama? 20% pa lang yan. See? So ladies and gentlemen, napakaliit na porsyento pala yan, pero pag pinagsama-sama, malaki palang income yan. Kaya nga, okay, marami ngayon ang tinitignan yung aspeto ng delivery service. Tama? Agree? Kasi nga, napakagandang negosyo. Imagine mo, 100 riders lang. Okay? Nagkakaroon lang sila ng 20 deliveries per day. Okay? At yan po ang kikitain nila. Malaki, di ba? Ang tanong naman to, okay, gaano naman kadali ang magtayo ng isang delivery service na company? Yun ang tanong. Gaano kadali or gaano kahirap? Okay? Dapat nating malaman yan. Magandang kitaan, number one. Of course, agree tayo dyan. Pero, kung magandang kitaan, bakit hindi lahat nagtatayo niyan? Di ba? Bakit pansinin mo, iilan lang, bilang pa sa kamay yung mga delivery services ngayon? Tama? Yan ang magandang tanong. Now, ito po ang dahilan kung bakit kokonti ang nagtatayo niyan, mas napakaganda ng kitaan. Kasi, okay, unang-una, okay, kailangan mo po pala ng 50 million pesos para sa software or app. Okay, software development yan. Para ipagawa mo yan sa isang developer. Alright? At additional na 15 million, okay, minimum annual software system maintenance. Ibig sabihin, kailangan na-update, na-upgrade po yung system mo. Hindi po pwedeng, pag nilagay mo yan, kunyari, even nga cellphone po, nag-upgrade at nag-update po yan from time to time. Tama, hindi? Ganon din po ang system ng isang delivery service. So, additional 15 million yan. Ang malupit, ang pagsiset up po ng office. Di ba? Hindi naman pwedeng ikaw lang mag-isa, magagawa mo na. Hindi po. Kailangan mo ng trabahador dyan. Kailangan mo ng tao dyan. Meron kang OPEX na tinatawag dyan. Tama po ba? Yung rent, okay? Yung mga business permit, etc., etc., mga empleyado mo, okay? Mga call centers mo, lahat-lahat. So, kailangan nyo po ng additional pa na gastos dyan. So, dito pa lang, sa milyon-milyon na to, nako, kaya yung iba nadi-discourage ng magtayo. Tama? Okay, totoo yan kasi napakalaki ng perang involved para magtayo ng isang ganitong kumpanya. At ang malupit pa dyan, dapat mahaba pa ang PC mo. Hindi pwedeng meron kang 100 million lang. Dapat may extra ka pa dyan. Kasi bakit? Hindi naman agad-agad dyan nagiging pulido. Tama? Marami ka pang i-adjust dyan. Yan po ang katotohanan. Sa lahat po ng negosyo, meron pong mga challenges na nakakaharap po yan. Correct? Ayan. Now, anyway,
Wala kang milyon, ito ang tanong. Wala kang milyon pero gusto mong magkaroon ng delivery service na sarili. Oh, di ba? Wala kang milyon pero gusto mo. Ano kaya ang gagawin mo? Ano kaya ang gagawin mo? Okay, so good news, ladies and gentlemen. Wala ka mang milyon pero gusto mong kumita gaya ng kinikita ng mga operator, okay, ng isang delivery services. May good news po kami sa inyo. Gusto ba ng good news? Okay, ang good news po ito. Instead na magbayad ka ng milyon, okay, eto na po. Meron ka na pong delivery service business for only 288,888 all in na. Ibig sabihin, lahat ng diniscuss ko kanina na milyon-milyon, hindi mo na po kailangan gastusin yan. Ito na po yung kailangan mong gastusin. 288,888 all in na. As in, lahat nandyan na. Okay, set up na. I-ooperate mo na lang. Okay, maganda ba yun? Of course, napakaganda yan. Instead of shedding out millions, ito thousands lang to. Kayang-kayang gawa ng paraan. Correct? Yes. So, introducing, ladies and gentlemen, itong tok-tok na tinatawag. So, siguro naririnig nyo na yan, nakikita nyo na yan, at may mga artista po tayo nagpo-promote niyan. Tama ba? At sikat na sikat pa yan. Di ba? Oh, yun. So, ito po, tok-tok. Bakit naman tok-tok? Ayan. Sa dami ng pangapangalan, bakit tok-tok po? Ito po kasi, hinango po ito sa isang lugar, okay, isang bansa, sa India. Ito po India, bansa ng India. Meron po silang motor doon, tawag nila tok-tok. O yung tricycle na tawag nila tok-tok. So, yun po yung inadapt at kinuhang pangalan. Alright. So, ito po yung pinakabago na online franchise operator delivery service dito sa Pilipinas. Pinakabago at pinakauna, take note pinakauna na online franchise operator delivery service sa Pilipinas. Yan, okay? Wala pong katulad dyan. Okay? Pinakabago po yan. Yung iba, okay, sa kanila at isang may-ari lang. At to set it up, it took them at least mga 2 to 3 years. Pero tayo, okay, ngayong pandemic, ngayon lang po naisipan ng mga may-ari na itayo to kasi bakit? Kailangan talaga kasi nung tao ngayon. At kailangan natin ito. Alright? Now, ito po yung ating dalawang brand ambassador. Okay? Sigurado ko po, mga Pilipino. Pag Pilipino ka, kilala mo itong mga to. Di ba? Kilala itong mga to. Yung medyo nauna lang sa akin at medyo gwapo ng konti sa akin, si Mr. Alden Richards. Of course, at si Ma'am May Mendoza. O, di ba? So siguro naman, kilalang-kilala nyo ang mga yan. Kung hindi nyo kilala yan, ako, hindi ka Pilipino. Di ba? Hindi ka Pilipino kasi nanonood ka sigurado ko ng Itbulaga. Pag Pilipino ka, nanonood ka Itbulaga. Di ba? So ladies and gentlemen, sila po yung brand ambassador natin. O, di ba? Brand ambassador pa lang, ulam na. Correct? So, yan po ang Tok-Tok. So, ang founder po nito ng Tok-Tok o yung people behind this company, okay, eto po, ipapakilala ko po sa inyo. Si Boss Jonathan So, ang ating CEO, okay, President and CEO, and si Boss Carlito Macandangdang, ang ating Vice President and CFO. Sila po ang brains behind this company at sa iba pang mga successful business concept or companies. Okay? Mamaya ikwento po natin yan. Actually, hindi lang po ito ang kumpanya nila. Madami po silang company na tinayo na successful po. Okay? Ayan, yan po ang Tok-Tok. Sila po ang may-ari. Batang-bata. Kasing edad ko lang po yung mga yan. Mga 36 years old. Okay? 36 years old na batang-bata. So kasing edaran ko po ang mga yan. Walang ko kontra. Okay? Now, sabi ko nga kanina, instead of shedding out millions, ito po, pagiging online franchise operator, okay? Murang-mura na po. 288,888 na lang po. Palakpakan naman dyan, di ba? So, ganyan po kababa yung ino-offer po natin. Pero ganyan kaganda yung opportunity po na to. Alright? Now, become a Tok-Tok online franchise operator. Okay? Hindi mo na po kailangan ng 288. Good news po. Limited time offer po. Ito po. Special promo po. All in. Ginawa na pong 58,888. Alright, so take note po instead no 800,000, ginawa na pong 58,000. Wala na bang palakpakan dyan, di ba? So napakababa, okay? So limited po yan. Ang inclusion po nito is, ito po, okay? Meron kayong una, Tok-Tok personal delivery link and referral code. Ayan. Pangalawa, Tok-Tok operator portal. So pwede pong gawin both, and then full technical support and online franchise operator
training. Okay, pang-apat, meron po kayong customer assistance hotline. Ayan. Okay, ipa-help.toktok.ph at saka hello@toktok.ph na pwede nyo pong magamit. Ayan. At of course, meron kayong trunk line, okay, na marireach nyo po. Ayan, Monday to Saturday, 8 a.m. to 6 p.m. Okay, so yan po inclusions ng 58,888 mo. Okay? Tuwang-tuwa na kayo? No, wait, there's more. Okay, dahil holiday pa po ngayon, hindi ka magbabayad ng 288,000 or 58,888. Okay, ito po. Binaba na po kasi holiday, special holiday pa po ngayon. Ano? Baski tapos na yung 3 Kings. Okay, dahil napakabait po ng mga may-ari ng company. Okay, meron po kayong privilege pa maliban sa Toktok. Take note, meron ka pang Showmaking Express, Copper Mass, Boy Bondat, Mang Box, Ninja Ayon, Potato King, Siopaw the King, Noodle House, Burger Factory, at marami pa pong iba na susunod pa. Take note of that. Yan po ay all-in as of now. Ito po yung package sa halagang 16,888 lamang po. Okay? Sa halagang 16,888 lamang po, since holiday pa at napakabait ng mga may-ari ng company, ito po yung package as of now na ino-offer. Kaya i-grab nyo na po. Okay? Hindi na po kayo magbabayad ng 288,000 kundi 58 or 58,888 kundi 16,888 na lamang po. At ito po yung inclusion sa limited time offer po ito. Ano? Ngayon lang po ito. I-grab nyo na kasi sigurado ko po, since franchising po ito, tataas po ito. Okay? Katulad po ng ibang mga franchising, habang po tumatagal, sumisikat yung brand, lalong tumataas po yung franchise fee. So, i-grab nyo na po. Ito po yung promo at ito po yung inclusions na pinakita ko sa inyo kanina. Okay? Ito po yung promo period po natin from January 5 to January 11 lang po, 2021. So, ito po yung mga inclusions ng ating package ng online franchise package natin ng Toktok. Take note limited time offer lang po ito. Okay? Kasi tataas po yan, balita ko. Okay? Baka next week, yan na. May implement na yung bagong price po niyan. Okay? So, maliban po sa pagiging Toktok, meron pa po kayong kasama pa po dyan Showmaking, Mang Box, at iba pa pong mga food items natin, lalo na yung napakasarap na Boy Bondat. Okay? Mahilig po kayo sa mga pares-pares. Nako, Boy Bondat na yan. Alright, di ba? So, yan po yung package natin. So, paano po? Okay? Paano po kumita? Okay? Sa pagiging Toktok online franchise delivery service. Unang-una, pwede po kayong kumita sa pag-share po ng inyong delivery link. Pwede po kayong kumita ng 3%. Okay? Sa pag-share po ng inyong delivery link. Pangalawa, pwede po kayong kumita bilang Toktok operator, which is 7% naman. Okay? 7% ng delivery fees. Okay? Kikitain niyo po yan being operator. Or, pwede rin po kayong maging rider. Kumikita po kayo ng 80% ng lahat ng mga successful deliveries. So ito po yung opportunity ng Toktok online franchise delivery service natin na kung saan isang package lang, ito lang bibilhin mo, pero pwede mong magawa yung tatlo. O saan ka pa, di ba? Saan ka pa, ladies and gentlemen? All in na yan. Lahat nandyan na. Okay? Na ginawa po ng mga may-ari ito para tulungan yung mga taong na-lay off, para tulungan yung mga taong nawala ng trabaho, para tulungan yung mga taong naghahanap ng opportunity, okay, mga OFW yung napauwi dahil sa pandemic. Ito na po yung kasagutan. Napakalupit na negosyo. Timely na negosyo. Okay? So, ayan po. Kapag po kayo ay nag-purchase na ng ating package, okay, makaka-receive po kayo nito. Okay? Magkakaroon po kayo ng ID number. Okay? Meron po yung activation code at PIN code. At kayo po ay i-encode ng inyong mga coaches, mentors, okay, or sponsors. At yung ID na yan po yung magagamit nyo bilang franchise ID po ninyo. Okay? Now, gusto mo bang kumita ka agad, okay, ng 3%? Mag-purchase na po kayo agad ng package. At kapag na-encode na po kayo, pag-share nyo po ang inyong link, okay, at may nagpa-deliver, successful delivery, may 3% po kayo doon. Now, sabi ng iba, napakaliit ng 3%, napakaliit. Kung titignan mo, maliit po yan. Pero sa totoo lang, napakalaki po yan pag pinagsama-sama mo na. Okay? Napakasimpleng gawin po kasi yan. Bakit? Ang gagawin mo lang,
I-post mo lang po yung delivery link mo, okay? Ang magde-deliver yung Tok at ikaw po ay kikita. Sabi nga ni Maine Mendoza. Oh, di ba? At lahat po ng mga posters na yan na nakikita nyo, libre din po yan, okay? Maibibigay nung Tok sa inyo. So you can earn 3% lifetime. Take note ha, lifetime 3%. Okay? Gamitin lang na makakilala nyo, yung friends nyo, yung delivery, personal delivery link ninyo. Okay? Paano malalaman na personal yan? Kasi pag kinlik nila yung delivery link mo, nandun yung pangalan mo. We welcome mo sila. Okay? Welcome Rene Aison's delivery link. Oh, di ba? Ganda, di ba? Or you can earn from your referral code o yung ID number mo. Ipa-download mo lang po yung Tok app natin. Okay? Ipa-download mo lang sa kanila at ipilagay mo lang yung referral code mo, ipalagay mo lang doon. At kapag sila ginagamit na yung app, nagpapadeliver, congratulations. Okay? May 3% ka sa mga successful deliveries. So, lifetime na po yun. Kaya kung ako sa inyo, i-persuade nyo na yung kakilala nyo, i-download yung Tok app natin para hindi ka na-send ng link minsanan lang. O, di ba? So, nasa sales talk mo na yan kung paano gawin. And anyway, tinuturo din natin yan dito. Alright? Ayan. So, paano kumita? Again, ng 3%, inuulit ko, sa pamamagitan ng pag-share mo ng personal delivery link. Okay? Personal delivery link. Gamitin mo yung Facebook, gamitin mo yung ibang mga social medias para i-send yung iyong personal delivery link or para i-advertise ito. Okay? Madali pong gawin yan. Paano ba naman gumawa ng personal delivery link? Ang kailangan mo lang gawin, ito po. Okay? I-type mo lang www.toktok.ph/delivery/ yung ID number mo. Lahat po tayo, meron po tayong unique ID number. Okay? Yung unique ID number na yan, sa'yo lang po yan. Walang katulad yan sa iba. Ikaw lang ang meron po niyan. Okay? Now, take note www.toktok.ph/delivery. Okay? Yun po ang ilagay nyo. Okay? Wala kayong ilalagay. Sundan nyo po yung pattern na to plus yung iyong ID number. So, yung iba naman, alphanumeric po yung ID number nila. Meron pong letters combination with numbers. Okay? So, yun po. Now, paano mo naman kikita sa pag-download nung apps, ano? So, kailangan lang i-persuade mo lang yung makakilala mo, i-download nila yung apps, ilagay mo yung referral code mo, at every time gamitin po nila yon, okay? Lifetime na, meron ka ng 3% sa mga successful deliveries po nila. Oh, di ba? Napakabongga. Yes, bonggang-bongga po. Ito po 'yon, no? So, ayan po. So, diyan po kayo kikita. Basta ipa-download nyo sa kanila, pipilapan nila yan, at marunong naman po mag-fill up ang mga yan. Kasi bakit? Sanay na po mag-fill up yan, mga yan. Sa mga apps na ganyan. Sa mga games, sa mga apps na dina-download nila. Dati pa, kaya sanay na po yan. Sabihin mo lang, ilagay mo lang ang referral code ko. Oh, di ba? Lifetime na kapag ginamit nila yon, may 3% po kayo sa mga successful deliveries. Oh, di ba? Congratulations. Ganun po kadali. Okay? Ganun kadali ito. Now, sample computation po ng 3%. Sabi nyo kanina, maliit ang 3%. Pero take note, okay? Kunyari, 200 booking per day. Okay? So, average na kinocompute natin, kunyari, yung ipapadeliver is 150 pesos. So, delivery fee, multiply mo ng 30 days yan. So, 3%. Okay? Multiply mo ng 3%. Nako! 27,000 per month profit ang pwede mong kitain. Take note, sa 200 bookings lang per day. At pwedeng mangyari yan kasi sa dami po ng mga nagpapadeliver ngayon kasi yung mga tao, hindi po sila makalabas. At ayaw na rin nilang lumabas kasi takot na rin po nila. In fact, maski matapos po yung COVID-19, sa totoo lang, yung mga tao na sanay ng magpa-deliver ng mga bagay-bagay na gusto nila at ginagawa nila. Correct? Yes. In fact, ako, bakit pa ako lalabas kung pwede namang dumating yung Starbucks sa bahay ko? Di ba? Hindi pa ako na-endanger. Correct? Bakit pa ako magluluto kung merong napakasarap na restaurant dyan sa tabi-tabi na pwede namang i-deliver sa akin? Tama! Yung tao, sanay na po sa deliveries ngayon. Sanay na sila. Kaya, i-enjoy po nila yan. At take note, marami na po kasing mga tao ngayon o mga Pilipino na kumikita habang nasa bahay sila kasi work from home po sila. Kaya convenient na po. Why gagastos ka pa kung i-deliver naman na yan sa iyo? Correct? Ayan. Hindi ka pa na-expose sa mga viruses. Now, ang tanong, paano naman maging
online franchise operator. So yung kanilang diniscuss ko na kitaan, online franchise yon. Ito naman, paano maging online TokTok online franchise operator? O ano ibig sabihin ng operator? Meron po kayong minamanage na mga riders. Yun po yung ibig sabihin nun. Operator po kayo. May minamanage kayong tao. Ito yung mga riders po ninyo. Okay? So paano? Napakadali lang po. Ito po. Okay? How to become a TokTok online franchise operator and earn up to 60,000 pesos, okay, per month at home. So napakadali lang po niya. Nasa bahay ka lang. Okay? Pwede kang kumita. Okay? Sabi nga sa post natin, okay, you post, we deliver, you earn. Ganon kadali yan. So paano? Napakadali po. Kikita po kayo ng 7%. So sa paanong paraan? Ito po, kapag po ay na-encode na kayo at meron na kayong ID number, binigay po ng sponsor po ninyo, pumunta lang po kayo sa www.toktok.ph na website and then i-click nyo po yung tatlong dot na yun na may mahabang gano'n na sa ulo ni Maine Mendoza. Okay? I-click nyo lang po yun at nandoon become a TokTok operator. Pag kinlik nyo yun, i-sign up nyo lang po, lahat ng mga requirements, ilagay nyo lang doon, i-send nyo, and then mag-attend lang po kayo ng mga trainings and orientation natin. Okay? Monday to Saturday, 10 a.m., 1 p.m., tsaka 4 p.m. Ayan. Mababalidate na po yan, at pag nabalidate po yan, approve na kayo, step 5 na approve na kayo. Congratulations. Okay? Approve ka na being TokTok franchise operator. Ayan. So, of course, don't forget to attend trainings para malaman mo rin po kung paano i-navigate yung iyong portal. Okay? Kasi po, yung pag-navigate sa portal, napaka-importante yan. Kabisaduhin nyo yan parang Facebook dati, hindi ka pa sanay, dahil po hindi na-explore. Ngayon, sanay ka na. Pwede ka na magbenta pala. Di ba? Yun. So, kasi po, kapag na-approve po kayo, bibigyan po kayo ng username and password or credentials na tinatawag. So, gagamitin nyo po yun para may open nyo po yung portal po ninyo. Okay? And then, pwede na kayong mag-start, mag-operate at mag-recruit ng mga riders. Ganyan. 6 easy steps to become a TokTok online franchise operator. Ayan. Diba? So, ito po yung mga steps na to. Alright? So, in just 24 hours, actually, in just 24 hours, kung mabilis kayong kumilos at nandyan po lahat ang mga requirements ninyo, sa tabi nyo, at i-upload nyo lang, dapat i-upload, congratulations! Nako, makakasama nyo na po si Alden at saka si Maine Mendoza sa negosyo ng TokTok. Okay? 6 easy steps. Napakadali po niyan. Ayan, so, check nyo po yung email nyo. Kapag na-receive nyo na po sa email nyo, yung congratulatory email natin, punta po kayo dun sa toktok.ph, okay? At doon punta po kayo sa inyong portal, okay? Ilagay niyo lang po yung username and password po ninyo, lahat ng credentials niyo doon. And then pag na-open niyo na yun, congratulations, makakapag-operate na po kayo. 2 things to do. Mag-recruit po kayo ng TokTok riders po ninyo. Pag kayo po ay na-approve na as operator. Okay? Mag-recruit. Okay, kumuha ng mga TokTok riders, delivery riders. Okay, ito po yung mga kapitbahay yung may motor na pinapaganda lagi ang motor. Okay, wala namang pinupuntahan. Pakinabangan na po yan. Di ba? Pakinabangan na po yan. Yung mga na-layoff nyo ng mga kaibigan. Ito po yung mga tricycle driver. Nako, kung wala nang biyahe, matumal na, mag-rider na lang sila. Tanggalin po yung sidecar, mag-rider na sila kasi professional driver's license po ang meron sila. Tama? Ayan, so makakasama na magiging poging rider na po sila. Meron po kayong 100 riders per account. So yung account na pinurchase mo na 16,888, meron na po kayong 100 riders na makukuha dyan. Mabigyan ng opportunity na kumita ng 1,500 pesos sa isang araw or more. Depende po sa sipag niya. Okay? Pangalawang dapat yung gawin, mag-top up po kayo or mag-load po kayo sa inyong portal para po makabiyahe na po simula ang inyong mga riders. Kasi po, kayo po magbibigay ng load sa kanila para makabiyahe po sila. Okay? So, ang minimum top up load po natin is 5,000 pesos. Okay? Para yan po yung pamimigay yung load dun sa mga riders nyo para makabiyahe po yung mga riders nyo. At mag-start na po kayong parehas ng riders nyong kumita sa bawat biyahe
na magaganap sa inyong negosyo. Okay, so now kapag meron ka ng 100 riders, at least meron ka ng 5,000 na minimum load, pwede na po kayong bumiyahe ng iyong riders. So ikaw po, nasa bahay ka, sila yung nasa labas na bumibiyahe. Okay? So ang trabaho po actually ng operator, napakadali lang, i-monitor lang po niya yung mga riders niya na humihingi ng load sa kanya. Kasi si riders naman ang deliver. Oh, di ba? So, ito po, para po mapasok po ninyo ang inyong TokTok Operator Portal link, ito po yung kailangan nyo gawin. I-supply nyo lang po yung username and password na binigay po sa inyo sa pamamagitan ng email ng TokTok. I-email po sa inyo ng TokTok yan, yung credentials po ninyo. At yun po yung gagamitin nyo pang-open ng portal nyo. Pag na-open nyo na po yung portal nyo, ang gawin nyo na lang, click nyo po yung tap upload para makapag-load na po kayo kaagad ng inyong 5,000 peso load para makabiyahe na po kayo. Alright? Ayan po yung kailangan yung gawin para at least makabiyahe na po yung mga riders po ninyo. So, ayan. Ang tanong, bakit kailangan mag-top upload yung operator? Kasi po, yun po yung gagamitin ni riders para makabiyahe po siya. Okay? So, yung load credits na yon, yun ang kakailanganin ni riders para makabiyahe po siya. Okay? Kasi without the load, hindi po makakabiyahe si rider. At yung rider po na kinuha po ninyo, sa inyo lang po makakakuha ng load yun. Hindi po makakakuha ng load sa iba. Alright? So yan. How does TokTok Online Franchisee Operator earn? So paano naman kumikita ang being an operator? So nasabi natin kanina, 7% po ang kita. So ito po yung computation ng 7%. So sample computation, 20 riders times 10 riders, daily deliveries, okay? Mga 10 na deliveries at ang delivery na po yan is 150. Okay? Kunyari, ang pinaka-deliveries nila. Okay? So, mangyayari, i-multiply lang po yung 7%. Okay? Yan po ang magiging income ng riders. Okay? Ng riders, ng operator. Okay? Yung 7%. So, pwede po kayong kumita ng 63,000 pesos per month na income. Okay? So, i-multiply lang po kung ilan yung riders nyo at magkano yung kanilang delivery fees at yung percentage nyo, makukuha nyo na po yun. In fact, okay, ang 7% advance pong binibigay ng company yan. Okay? Advance pong binibigay yan sa inyo. Pag nag-top upload po kayo, ito, advance ko na ibigay po sa inyo to. Pag nag-top upload po kayo, okay, ng 5,000, ang darating po na load sa inyo is 6,750. Okay? So, yun na po, advance na po yung 7% nyo. Mamaya po, i-discuss natin yan in detail. So, ito po yung mga operator informations na kailangan nyong malaman. Okay? Kapag TokTok operator ka na, meron ka pong 100 maximum riders na pwedeng ma-recruit, masama mo sa fleet mo. Okay? Now, pag TokTok operator ka, okay, yung contract na yan ay nare-renew po yan, okay, every year. So, renewable po ang pagiging operator. So, hindi po yan sapilitan automatic nare-renew, hindi po. Okay? So, voluntary po ang renewal po natin. And, pwede ka rin kumita ng 3% sa mga personal delivery link mo o referral code, yung kwento natin kanina na pag-share mo ng delivery link mo, okay, with your ID numbers plus yung referral code kapag dinownload nila yung apps. Okay? Isa pa, okay, information, TokTok delivery, temporary limited to Metro Manila only. Okay? Ito po yung information na kailangan yung malaman. Metro Manila lang po sa ngayon. Pero, balita ko, pinaghahanda na yung malalapit na lalawigan o cities dito sa Metro Manila kasi mag-expand na po tayo unti-unti dyan. In fact, meron na pong mga nag-a-apply sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan, hindi lang po Metro Manila. Okay, may mga riders na rin po. Okay, so a TokTok operator monthly royalty fee is 5%. Take note, 5% po. Pero ang good news niyan, waive po yan until June 30, 2021. So congratulations, waive po muna yan yung 5% royalty fee. Okay? Ang royalty fee po, ito po yung
binibigay po natin sa may-ari ng company. Okay, yung total na income mo in a month, 5% po nun ibibigay po. Napakaliit po yung iba po, 10% actually. So, maliit po yung 5%. Ayan. How to become a tok-tok rider naman? Kunyari, paano ka naman maging tok-tok rider? Ang kailangan mo lang, mag-apply po kayo. Isisend po ng operator ninyo yung Riders Application Link. At yung Riders Application Link na to, ito yung kailangan ninyo i-click para po makapunta po kayo sa registration form. Okay? Registration form. At ang RAL na tinatawag ay located sa Tok-Tok Operator Portal dashboard. Okay? So, doon po mag-fill up. And I suggest kapag rider ka, kung gusto mong ma-approvean ka agad, kailangan nandyan na kaagad lahat ng mga requirements mo. Okay? Before ka mag-click. Kasi bakit? Kapag kinlik mo at kulang at to follow, nako, malabo pong ma-approvean kayo kung to follow yung mga documents nyo. So, dapat complete na po. Okay? Dito po makikita yung Riders Application link sa portal ng isang operator, sa dashboard po niya. Ayan po sa bandang kanan, makita niyo po yung nakabilog na red, yan po yung link. I-copy niyo po yan and then isend niyo po dun sa mga applicants niyo po na rider. Pag kinlik po nila yan, i-redirect sila sa application form. Okay? So, i-fill upan lang po nila yung application form, kumpletuhin po nila yan, and i-upload po yung dapat i-upload. Okay? Katulad po ng professional driver's license, yung ORCR ng motor, dapat nakapangalan po sa kanilang motor at yung latest na NBI clearance. So, 3 lang po yung requirements actually. 3 lang. So, dapat makumpleto po yan. Okay? Ayan. Once naging Tok-Tok online franchise operator ka na, kailangan, okay, ikaw na po ang mag-a-approve ng riders application. Oh, di ba? As a Tok-Tok operator, kayo po mag-a-approve ng riders application. Okay? Yung binigay nyo po na link at mga pina-apply nyo, kayo po mag-a-approve yan. Okay, mag-login lang po kayo sa inyong portal, click accounts, and then click riders sa submenu, lalabas po ito. At yan, i-review nyo po yan, and then click approve or disapprove. Approve or disapprove. Approve or disapprove. Nasa inyo po yan. So kung kulang po yung documents, i-disapprove nyo. Honest to goodness business po ito. Kasi mamamroblema po kayo pag pinagbigyan nyo po yan. Alright? So, depende yan kung pass, okay, active or kunyari may pasaway, pwede nyo pong i-block. Okay, nasa status po yan. Pwede nyo pong i-block. Magpa-pop up po yan. So, ayan po, nakikita nyo dito. And mayroon po tayong, meron po tayong training, okay, na detail for this at kinreate po namin yan para sa inyo. Alright, so para sa yung mga operators. Guide po ninyo. Ayan, so, makaka-receive po si rider. Kunyari, pag in-approve nyo na siya, makaka-receive si rider. Congratulations! Okay? Tok-Tok rider, approve ka na. Pwede ka nang bumiyahe after 48 hours. Okay? Okay, pwede ka nang bumiyahe. Lalo na pag may load ka na. Alright, so ihanda na po yung mga kailangan ihanda. So anyway, a Tok-Tok rider earns outright. Nako, magkano? 80%. Take note of this. 80% outright ang kita ng mga Tok-Tok riders po natin. Okay? Narinig niyo po yan, 80%. Sila po yung pinakamalaking nakakakuha ng chunk ng delivery fees o service, 80%. So, yung may-ari, 20%. O yung 20%, hinati pa po. Okay, nung may-ari, hinati pa. Okay, yung 3% binigay sa online franchisee, yung 7% sa mga operator. O, di ba? So, ganyan po kabait ng mga may-ari ng company natin. So, take note ang isang Tok-Tok rider can earn up to 1,000 peso per day. So, yung 500 load niya po, pwede po siyang kumita ng 1,500 pesos. Okay, net. Laki, di ba? Or more. Depende sa sipag ng rider. Okay? Ayan. So, ladies and gentlemen, again, kikita po ng 3% yung isang Tok-Tok online franchisee sa pamamagitan ng pag-share ng kanyang delivery link at referral code. At pwede naman siyang kumita extra 7%. Okay? Again, extra 7% maliban sa 3% pag siya'y naging Tok-Tok franchise operator. So, pwede ka maging operator, pwede ka rin maging online franchisee, or pwede mo rin idagdag, maging Tok-Tok rider ka as well. So, 80% plus 7% plus 3%, take note.
90% na. Wow! So 90% na. Ikaw na buong buo. Napakagandang opportunity po na to kasi ikaw na sa iyo na buong buo binibigay po yung kitaan na yan. So 10% na lang po napupunta sa may-ari ng Tok mismo. Grabe, no? Grabe. Ganyan po kabait yung mga may-ari ng Tok. So, ano pa inaantay mo, ladies and gentlemen? Ano pa inaantay mo? Mag-register na po kayo being franchise operator at mag-attend na po ng training, ladies and gentlemen. Okay? At ang technical training po natin preview ay mangyayari after po nung ating presentation na to. Okay? At ang presentation po natin na to, nako, malapit na pong matapos at yun na nga, patapos na po, ladies and gentlemen. Okay? Yung ating orientation na to be followed by technical training. Tok Operator Technical Training Preview. Bakit preview? Dito, bibigyan po namin kayo ng overview kung ano po yung pagiging Tok Operator. Okay? So, bibigyan namin kayo ng technical preview. Pagkatapos po ng question and answer po natin. Alright? Pagkatapos ng question and answer natin. So, open na po yung ating floor for question and answer portion. Ayan, stop sharing na po ako. And I hope na malinaw po yung aking pagpapaliwanag at pagkapaliwanag ng ating mga opportunities na pagkakakitaan ngayong pandemic. Okay? Maging online franchisee, okay, ng Tok, maging operator ng Tok at maging rider ng Tok. Imagine nyo yan na bibigay po ng opportunity ang company ng Tok sa panahon ng pandemic. O, di ba? So, ngayon po, ready na po tayong sumagot sa ating mga katanungan ng ating mga live audience sa ngayon. Okay? Ang tanong, ito po, okay? Yung operator po ba gustong maging rider ay sa portal din ng operator mag-a-apply as rider? Okay? Doon din po siya kukuha. Okay? As operator, kukuha ka ng link o yung rider's application link. I-click mo yun at gumamit po kayo ng ibang number para mag-apply as operator. Alright? So, yun. Ibigay nyo po yung mga ibang requirements. Tapos, siyempre, as operator, ikaw din mag-a-approve ng sarili mo. Ganun po kaganda yun. Okay? Ayan. So, ano pa? Ito po. Okay. Okay. Question, paano papasukin ang order deliveries ng mga riders? Paano papasukan ng order? Okay, deliveries. Ikaw po as operator, pwede ka pong magbigay ng booking sa iyong mga riders. Or ang pagkuha po ng booking ganito, within 8 to 10 kilometer radius, 8 to 10 kilometer radius, makaka-receive, pag naka-open po yung app ng rider, makaka-receive po siya ng booking. Okay? Hindi kailangan sa operator manggaling yung booking. Yung booking po nanggagaling po sa Tok mismo. Okay? Sa mga nagpapadeliver sa Tok, gumagamit ng app sa Tok. Okay, so ganun po ang pagkuha ng deliveries. Ayan. So bakit hindi po napapalitan yung address doon sa okay, alam ko na to. Yung sa bag, sa ngayon po kasi sa operator po bumabagsak yung mga bag sa mga order ng operator. Hindi pa po pwedeng palitan yung address ng papunta doon sa iyong mga riders. Okay? So, yan po. Hindi pa po talaga po pwede. So, sa ngayon, yun lang po muna. And request na po namin yan na napalitan pero may dahilan po yung company bakit sa operator pa po pinapadaan yung mga bags na yan. So, yun po. Ayan, gusto ko pong mag-order ng insulated bag sa main office. Nagpabook po ako, nag-sked. Wala po kayong mabibili ng bag sa main office, dinideliver po yan at binibigay po sa inyo. Okay? So, ayun. Ano po yung link? Mamaya po, ibibigay po namin yung link. PM nyo po ako mamaya para sa ating technical, operators technical training preview. Ayan. Okay, tapos po, puro non-pro ang karamihan ng license ng motor naman po gamit. Okay, so
kailangan po talaga ay professional. Okay? Professional driver's license ang kailangan po natin. Kasi po, ang purpose po, ito po ang purpose po kung bakit professional driver's license, kasi po, ang nagbigay po niyan is government mismo. Panuntunan po ng government yan, ng LTO, na kung saan, pag po meron kang bag o insulated bag, dapat po professional driver's license yung iyong lisensya. Yun po yung patakaran ng LTO. Hindi po patakaran ng tok-tok yan. Sumusunod lang po tayo sa LTO. Okay? So yung LTO po kasi, pag nag-checkpoint, pag nakasakay ka, meron kang insulated bag, okay? Dapat automatic, ikaw ang may-ari ng motor. Kasi po, nangyari po kasi dati, meron pong mga ginamit na yung mga hitman, ginamit nila yung uniform ng mga delivery services, kaya medyo naghigpit po sila sa mga delivery services. Kaya professional driver's license, tsaka nakapangalan po sa rider mismo yung motor dapat. Yun po yung mga Okay. Sabi naman ni Sir Ben, sabi niya, Sir, kailan po kaya maayos yung Riders app na hindi makikita? Actually, na-address na po namin ito, Sir, Sir Benz. I think kahapon po, the other day, na-address na po namin to. Inaantay na lang namin yung Google na i-approve ito para ma-upload na po natin. So, Google po nag-a-approve ng mga changes sa isang system or apps. Okay? Si Google po, kasi ina-upload po natin yan sa Google. Alright? Antayin na lang po natin. Na-address na po natin to kasi may mga lukulukong ito po. Ang intention po ng TokTok, okay, may-ari ng mga TokTok, is magbigay ng opportunity trabaho sa mga Pilipino. It so happen yung mga Pilipino abusado. Yung opportunity na binigay na maganda intensyon, sinisira po nila ay sa pamamagitan ng pag-circumvent ng system. But anyway, salamat naman din sa kanila. Maaga pa ay nakita na natin kung ano yung measures na gagawin natin. So salamat na rin sa kanila. Okay? Marami na po ba ang nagpapabook sa NCR? Yes, marami na po. Okay? Marami na po sa NCR. In fact, ako kanina, nagpabook ako, even yung misis ko, nagpabook ako. Ang bilis po na-deliver po sa Malabon yung pinapa-deliver ko. Ako mismo nagpapabook at ginagamit ko po yung app. Okay? Ayan. So, sir, yung kinita po ni rider, saan nila pwede ma-receive? Yung kinita, ang kikita po ng rider ganito, outright po nilang nakukuha yung kita ng rider sa paanong paraan. Yung delivery fees, yun po yung kita ng rider. 80% of the delivery fees, so delivery charge, yun po yung kita ng rider. Okay? Kunyari, ang delivery fee, para for computation purposes, ang delivery fee is 100 pesos. Kunyari, automatic, yung 20 pesos makakaltas as yung load o bayad ng load or yung 20% o 20 pesos. Yung 80 pesos dun sa 100%, 80 pesos goes to the pocket of the rider. So yun po yung kita ng rider. Outright din po, yung kita ng rider. Okay? Ayan, pwede po bang pick up? Hindi po pwedeng pick up ng insulated bag. Ayan, so sa Sabado po, may darating na ulit na batch ng insulated bag. So, para sa mga umorder, expect nyo po, okay, na yung mga naunang umorder, makareceive na po nila yung insulated bag. Anyway, habang wala pa pong insulated bag, pwede naman pong bumiyahe ang inyong rider. Pwede naman silang gumamit muna ng generic bag. Okay? Ayan, para makabiyahe na po sila. Ayan, so okay, ano po ito? Ask ko lang po kasi di ko pa nare-receive yung TokTok ID ko in the same with my SK ID po. Okay, ganito po. Kung hindi nyo pa nare-receive yung ID po ninyo, baka hindi pa kayo encoded sa JC Portal. Okay? Baka nagbayad pa lang kayo, hindi pa kayo encoded. Ask your sponsor or your coaches, your mentors para sa ID po ninyo para ma-encode na po kayo. Dapat ma-encode po muna kayo sa system para maging online franchisee po kayo, okay, at maging TokTok operator, makapag-apply po kayo. Alright, ayan. So, okay, sabi po ni Chari, Sir, baka naman pwede maayos ng apps kasi yung mga riders na wala ng gana. Yung mga rider ko, kakaumpisa pa lang, nag-resign na. Nako, may mga taong ganyan po talaga, okay, mawawalan ng gana. Gusto nila perfect agad, okay? So anyway, hayaan nyo po sila. Marami naman naghahanap ng trabaho na rider. Okay? Yung iba gusto nila
lahat isa-serve na lang sa kanila. Okay? Meron po, actually, yung problem po nung pagkuha ng mga orders, hindi naman po problema ng tok-tok yun actually. Problema po ng mga hustler na mga riders na galing po sa ibang mga companies na gumawa ng karumal-dumal doon. Kaya nga po, kailangan, operators, medyo sundan po natin yung patakaran natin, yung maghigpit tayo ng konti kasi sa totoo lang, sila rin po yung gumagawa ng mga kalokohan, yung mga pasaway na yan. So dapat mawala po sila sa system po natin. Okay? Yung Riders app, meron po bang hinihinging pass? Ano pong pass ang hinihingi? Yung code o yung password? Yes po, kasi po bibigyan po sila ng credentials yung mga riders para po ma-open nila yung app. Protection na rin po yun, security na rin po yun sa ating system. Kailangan po yun. Okay. Paano po malaman kung approved na application ng rider? Kayo pong mga operator ang makakaalam kung approve yung application ng rider nyo or hindi. Kasi po kayo po yung nag-a-approve dyan. Ayan. So Taytay Rizal po, meron na po ba? Malapit na po magkaroon doon. Actually, malapit po na Rizal, banda. Okay? Meron na pong mga deliveries. Okay? Meron na pong mga deliveries dyan. So, malapit na po yan. Next for expansion po yan. Again, question. Ito, Kathleen. Yung rider na nag-fill up now at hindi niya na-submit, nakalagay, kailangan fill upan niya daw ang mga details pero may laman na, kaso ayaw pa din tumuloy. Tama naman lahat. Okay? Take note, i-check nyo po yung ina-upload niya kung JPEG ang format kasi baka yun po yung nagkakaroon ng problema. Or baka hindi po kayo, or baka wala po kayo sa Riders application link. Okay, take note, yung Riders application link na nakukuha po sa dashboard ng operator, importante po yun para mapunta po yung tao sa inyo. Kung hindi, baka yung riders dumiretso po sa company kasi baka sa toktok.ph po kayo nag-fill up. Okay? Mahirap po makakuha ng NBI now. Paano kapag di nakakuha? Di po to follow. Okay? Marami pong branches yung NBI. Pwede po kayong kumuha sa iba't ibang mga branches po nito or iba't ibang kuhanan. Okay? Importante po yun para malaman natin kung yung tao may record na o wala o yung tao may kaso na o wala. Kasi po, kung hindi po natin ipapollow yung sistema, i-circumvent po natin, tayo rin po ang maapektuhan in the future. Why? Kasi po, di natin alam, nakalusot yan, may kaso na pala yun, dito rin po gagawa ng karumal-dumal yun. Katulad ng mga ibang na-approve na mga riders na kung saan na ginugulangan yung mga bagong riders na sila, okay, inuunahan, kinokontrata yung ibang mga kliyente. So maling-mali mo po yun. Kaya yun po ang kailangan nating itama. Kasama po yun sa sistema natin. Okay? Okay, Lovely Bordado, hindi po nire-register sa LTO yung bag. Kasi po, okay, even sa LTFRB, di po natin kailangan yan kasi hindi naman po tayo nagsasakay ng buhay na tao, buhay na manok, o buhay na livestock. So hindi po tayo kailangan kumuha niyan ng license sa LTO or dun sa LTFRB. Okay po? So ito, Josie Bell. Okay, sir, bago na po yung driver's license ngayon, wala nakalagay na professional. Sa harap, wala. Pero sa likod po, nakalagay po yung mga, yung nakalagay po yung non-pro doon sa likod. Okay, meron pong initial doon malalaman kung professional or hindi. Okay, so meron po nakalagay po yan. Sa harap, wala po. May nagsabi na po sa amin yan, pina-verify namin. Pero sa likod po, may initial po na nakalagay doon, pro or non-pro. Okay, so nandun po nakalagay. Alamin po natin kung ano yung initial na yon. Nasabi na po sa akin, hindi ko lang po na-screenshot kanina. Okay, pero napaverify na po namin yan. Madali po siyang malaman kasi hindi lang po dapat yung harap, dapat pati yung likod. Makita natin. Okay? Paano kikita yung operator sa pag-top up? Madali po yan. Pakita ko po sa inyo kung paano kumikita yung operator sa pag-top up papakita ko po yan. Tok-tok operators formula. Ito po. Pakita ko po sa inyo kung paano kikita si
Ay, ayan. So, wait lang po ha. Mag-share lang po ako ng aking screen para makita nyo kung paano kumikita si operator. Ito po yung formula kung paano kikita si operator kung nakikita nyo po. So, ang formula is yung 7%. Ito po yun. So, 5,000 which is yung load. Okay? Yung top-up load, 5,000 multiplied by 20% multiplied by 7. Okay, ang total po niya 6,750. Paano po nangyari? 5,000 pesos, okay, divide pala to. Divide by 20% which is 0.2 times 7% which is 0.07. Ang magiging makukuha mo po niyan 1,750. So yung 1,750 na to, idadagdag po yun sa 5,000. Kaya ang marireceive mong load pag nag-top up ka, 6,750 na. So na-advance na po yung kita ng operator. So since advance na po yung kita ng operator, paano magiging pera to? Ibigay mo po yan sa rider. Ibenta mo sa rider as load. So yung load na yon, hindi naman makakabiyahe si rider pag wala siyang load. Ang gawin mo po, pabayad mo muna kay rider in advance. Kunyari, paload po ng 500, sabi ni rider, ang gawin mo, bayad muna through GCash or money transfer, bahala ka. Or idala sa bahay mo, bahala ka. Kaliwaan. Pero kailangan bayad muna before mo ibigay yung 500 na load. Okay? Sa 500 na load, makakabiyahe na po siya, kikita na po siya ng 1,500 doon. Labas na po yung 500 na puhunan niya. Alright? So, ganyan po kumita yung ating operator. Okay? Ayan. So, fully book po kasi yung branches, nakaka-check ko lang. Mag-ano po kayo, maghanap po kayo sa ibang branch. So, marami naman po yan pwede pagkawanan. Okay? Magkano? Ito magandang tanong. Magkano po ang charge per delivery kilometer? Ito po. First kilometer, 60 pesos. Succeeding kilometer, 5 pesos lang. So, yung ako kanina, nagpa-deliver ako ng mga 23 kilometers ang layo, 172. Okay, 178 pa o parang gano'n. 178 lang po. Okay, take note, ang layo nun, Malabon. Okay, so murang-mura po. Okay, isa po tayo sa mga mura. Okay, so yung iba po dito, halos parehas na lang. Halos isa na lang po yung kanilang question. Nasagot na po natin to. Polybook ang NBI. Wala po tayong magagawa. Hanap po kayo ng ibang NBI. Okay? Okay, watching from Hong Kong, magkaroon po ng paano po magkaroon ng TokTok portal? Mag-member po kayo or bumili po kayo ng package ng TokTok para po maging TokTok operator po kayo para magkaroon po kayo ng portal. Okay? So, ayan naman po muna, ladies and gentlemen. I-chat niyo po ako para sa mga kukuha po nung Rene Aison po. Wag yung Rene D. Aison na. Rene Aison lang po. I-chat niyo ako para po sa ating technical preview. Okay? Ayan, Technical Operators Preview. I-chat nyo po ako para maibigay ko po sa inyo yung link o yung poster po natin para sa ating technical preview. Okay, maraming salamat po and I hope marami po kayong natutunan. See you po sa kabilang Zoom link. Okay, kita-kita po tayo. Bye-bye. God bless.